Okay, so yung next natin tutorial yung properties and encapsulation. So alam na natin yung public and private. So pwede nating pag-aralan na yung getter and setter. So kung alam niyo yung Java, so getter and setter. So set natin yung private variable natin sa class. Tapos mag-create tayo ng instance. Gagamitin natin yung getter and setter. So para lagyan natin ng value yung private variable natin kasi hindi natin siya ma-access, di ba? So, the meaning of encapsulation is to make sure that sensitive data see them. So, alam na natin encapsulation. So, i-hide natin yung i-hide natin yung variable nating private sa user para hindi nila ma-access. So yung example, ang pinakamadaling example natin. So, ito. May class tayo na private na name. So, may function tayo na string.name. So, ito yung property. So, hindi siya function. So, getter and setter siya. So may yung getter, get method, tas set method. Pag ginamit natin to sa, okay, so, hindi natin muna sa next tutorial natin. So hahaba yung video. So, example, yung explanation. So, name that property. So, pangalan, yung, eto, sa programming dapat, hindi kung ano-anong pangalan. So, itong name, corresponded to sa pangalan na to. Itong name na to, property name. Siya dito, kung babasahin nyo yung code, dapat parehas sila. So, ayun yung property. Kung ako babasahin ko yung code, dapat ito yung pinaka na alam ko kung babasahin ko, hindi ko na babasahin ibang code. Kung magbabasa kayo ng code, so alam nyo na ito yung property sa field na to. So, okay, so yung next naman, yung get, i-return niya yung get, i-return niya yung name. Tapos yung set, yung value natin isa-set natin. So, okay, tandaan nyo to. Ito yung getter and setter. So, ito yung property. Hindi siya function na property to. So, walang bracket, di ba? So, property. Pag nakita yung ganito, ito yung property. Ibig sabihin yan. So, string.name, corresponded siya sa name na to. Ito yung getter and setter. So, sa next tutorial natin, so doon natin yung program. So, ito yung tandaan nyo lang yung syntax. Okay, so doon na tayo sa next tutorial natin.